Di ba? Pagkatapos, tapos sabi niya, Ew. Nilunok yung plema. Kadiri. Tuloy. sumunod sa batas. Oh. Ito nga turuan mo pati yung mga vlogger mo. Ano ituturo sa amin? Oo, kasi fugitive kayo ng fugitive animal. Animal ka din. Mali-mali na naman yung definition nyo ng fugitive. Okay, sige. Sabi mo magaling ka di ba? Ilang beses ba'y paliliwanag yan? Ultimo first year College of Law, alam yan Di mo naman kailangan mag-law para maintindihan mo yung salitang fugitive di ba? Fugitive, o fugitive. Whatever, how you want to pronounce it, di ba? Fugitive kapag ka ikaw ay nakaakusahan, dininig ang kaso, nahatulan, nabilanggo, tumakas ka, fugitive yun. Really? Yun na yun. Is that your final answer? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Ayun nga, at galit na galit, gigil na naman itong mga bataan ni Mang Kib. Pasensya na talaga, masama pa ang pakiramdam ni Dadrick, hindi tayo makapag-live. Actually, nilalagnat pa ako Yan nga lang nainis lang talaga ako dito kay Boy 1M. Ayan. So, gigil nga sila regarding nga dito sa, syempre, di ba, yung sa 10 million bounty at yung sinasabi na pagtawag kay Kibs ng fugitive, right? They're trying na sasabihin na maliin ang sitwasyon, no? Hindi ko lang alam, nandito naman yung mga abogado ni Kibs, no? Si Torion, tsaka pangalan nitong isa. Basta lahat ng kriminal talaga pinagtatanggol ng ganun talaga pagka malaki bayad. May attorney's fee, di ba? Hindi pwedeng sabihin na isang abogado na ididemanda niya isang tao na pumupuna sa kanya nang dahil nga ang labanan nga kasi sa korte, it's not about yung tinatawag na if you're innocent or not, no? Pinag-uusapan diyan evidence, right? So kaya nga minsan kahit yung mga kriminal ay nananalo dahil nga yung kulang yung ebidensya na nailalatag noong mga napinsala nila, no? Yung mga naging biktima, right? So yun ang proseso ng batas So kahit magalit man tayo o matuwa, kung naging malabnaw yung isang sitwasyon ng tinatawag na presentasyon ng ebidensya, ay maaaring yung nag-akusa, mabaliwala yung kanyang akusasyon, no? Kaya sabihin pang totoong ni-rape siya, sinamantala siya, pinagnakawan, o napatay yung kanyang kamag-anak or whatsoever, di ba? At napagtibay naman ng kabilang dulo, na magagaling yung mga abogado na kahit sila ay guilty, ay napalabas silang inosente. So, ganun ang sistema ng batas ng tao. Right? So, dito sa isang sitwasyon na to, pinagpipilitan nitong si Manjay and the rest of the crews, no, nandiyadyayaan sa press conference ng mga COGIC. Hindi ko na kung mga membro sila or mga, siyempre, ganun talaga. Pagka may isinasampal sa yung malalaking pera, talaga namang ipipikit po talaga namang tawag natin dito, tatanggapin mo na lang ang lahat-lahat kahit nagmumukha ka ng right? Makabintang sila ng bayaran, wagas. Sino ba yung may 1M kada buwan? So, pakinggan nga natin ulit itong sinabi ni PBBM na pinipilit nilang almahan. Okay? Donation from the private sources. Bakit hindi? Bakit hindi government? Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. You know, he is a fugitive. He is hiding from the law. Doon sila galit na galit. Doon sa paulit-ulit na sinasabi ni PBBM na he is a fugitive. So may mali ba doon, 'di ba? Mamaya papakinggan natin yung definition ni Mr. 1M nilulunok pa ang plem.
Ew. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice, I do not see what is any. So he can question their motives as much as they want, but magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Yun ang pinag-uusapan doon. No? Yung pag-question, na sabi nga, para bang sinabi niya, no, nakaraan, di ba, na ipinagkaluluro siya sa mga Amerikano, yung kaso niya 2018, na pinagtatakbang pilit ng kanyang best friend na si Mang Diggs. Diggs, Kamin, this is Kibbs. Si Diggs at si Kibbs, di ba? Nagtayo ng ano itong dalawa na to, no? Yung parang clowns. Diggs and Kibbs, no? So, yun ang sinasabi ng ating Pangulo, di ba? Na sinasabi, at maririnig nga naman natin, sasabihin naman netong si Manjay. Sundin din niyang batas. Yun lang. Ayan. Kasi sabi niya, bakit kami? Kanino kami magrereklamo? Kanino kami magtatanong? Tumakbo-takbo kang presidente, naging presidente ka, tapos tatanungin mo ngayon, bakit ikaw? Hindi siya lang ang sinasabi, no. It's the administration, it's the government being questioned by you people. Yun ang ibig sabihin nun. Wala namang problema magtatanong kayo. Pinabayaan nga kayo magngangaw-ngaw ng walang katuturan dyan sa kung saan sa kayo nagpupunta na ewan, karang kayo lang din yung nakikita ng tao dun. Mang Jay? O di ba? Sabi mo, pantay-pantay. Dapat ayon sa batas. Kaya, dinadaan lahat sa batas. Pinaliwanag na nitong mga abogado rito, si Atty. Topacio, si Atty. Torion, ano yung mga paglabag sa batas? Alin ang paglabag sa batas? Yung sinasabi ninyo na nilabag yung batas sa pagsaserve ng warrant diyan sa kingdom ni Mang Kibbs. Or kasama kayo sa nagtatago sa kanya kasi even the lawyers can be charged an obstruction of justice, di ba? Kasi pwedeng sabihin na nakita niya, nagkita sila, so alam mo yung whereabouts. Or kung pinuntahan niya at doon na inaano yung kanyang mga detalye dahil doon sa case niya, so alam niya kung saan nagtatago. So, I think the lawyer is, is possible na makasuhan din ng obstruction of justice. Katulad ninyo, di ba? Baka may komunikasyon kayo. Alam niyo kung nasaan. Ngayon, kung talagang matino kayo dyan sa nanunungkulan, kayo ba matino? abay, pakita nyo sa taong bayan na kayo'y sumusunod sa batas because right now what we see is you do not follow the very law. Anong law ang hindi sinusunod nang dahil diyan sa pinagtatanggol nyo na fugitive na may mga kaso, 'di ba? Ilan na bang kaso yung naisampa sa kanya, no? Meron sa RTC diyan sa Pasig, tama? Tapos yung sa Davao na isinampa. Kaya nga sabi nga, 'di ba? Meron na siyang warrant of arrest. So, alin yung mali doon? Ang sabi nyo, dalhin sa korte. Nung dinala sa korte, hindi sila sumusunod sa batas. Sino hindi sumusunod sa batas? Si Kibbs ang nagtatago. So, murag yung binuwang na yun eh. Binuang ka din. No? Katarantaduhan na. Ang alin? Ngayon, nagagalit ka. Ba't ka nagagalit? Oh. Sino ba nangaaway sa'yo? Abay, normal namang mairita. Si Digong nga, mura ng mura. Lahat minumura eh. Nagpapalakpakan pa kayo eh. Ngayon, medyo tumaas yung punto ng presidente. Abay, tinatanong niyo, ba't nagagalit? Ba't nandilisik mata mo? Naka-fentanyl ka, Jay? Ganyan kasi mga tama ng my God, I hate drugs. Diba, Jay? Oh. Hindi naman ikaw si MC na binabanggit ni Ka Eric. Oh. Ayan, no? Yan yung mga kanilang mga kagrupuhan. Ito, mga miyembro ng COGIC. Ito yung feeling psychiatrist na kailangan daw dali sa mental hospital si PBBM. Ito yung dalawang abogado, si Torion, tsaka, anong pangalan nito? Isa na to. Right? Sige na. Magaling. Diba? Ang abogado kasi sabi nga wala ang pinapanigan niyan is kung kaya mong bayaran yung kanilang professional fee. Hindi bihira sa abogado yung talagang hindi sila kukuha ng kaso lalo't alam nila na ikaw
yung yung guilty part, no? Bibihira sa abogadong gano'n, karamihan yan tatanggapin yan lalo't kaya mo silang pasweldohin. Ay, hindi ko nilalahat, ha? Sabi nga, di bato-bato sa langit. Pag tinamaan ka nun, lubog ka sa lupa. Sobra-sobra pa sa 6 feet. Kaya ako nagtataka eh. Ano ba nakain mo, Oo. Mr. President? Ha? Oo. Kasi, kaya ka nga namin hiniyalal. Hinalal? Sure ka binoto nyo? Kasi madaling sabihin binoto nyo eh. Kung mareretract ba natin yung exact na numbers ninyo? Kasi may numero yan. Kung pwede lang ipagawa doon para sa makakapalang mukha na nagsasabi na nabudol daw sila. Kami nabudol din kami. Kaya sabi nyo, nabudol kayo ni BBM. Kami binudol din kami ni BBM. Isipin mo, pinaboto si Sara. Yun ang pinakamalaking budol niyang ginawa sa amin. Yung pinaboto niya si Sara. Na nagkukumahog kayo na sasabihin na mapaupo si Sara. Bakit? Dito ba mga sabi nga nung tatay ni Sara, di ba? Sa tingin niyo ba pagka pumalit si Sara dyan, maiaayos ito mga problema to? Ngiwing-ngiwing nga yung tatay. Dahil dapat sumusunod ka, nanumpa ka pa, pasumpa-sumpa ka pa. Oh. Oh, wala naman akong tinuloy eh. Oh. Di ba? Pagkatapos, Ang plema ni Lunok. Ah! Jay, Ew. tapos sabi niya, sumunod sa batas. Ito nga eh, turuan mo pati yung mga vlogger mo. Ano ituturo sa amin? Oh, kasi fugitive kayo ng fugitive animal. Mali-mali Animal ka din. Sige, tingnan natin ha. na naman yung definition nyo ng fugitive. Ilang beses ba ipaliliwanag yan? Ultimo first year college of law, alam yan eh. Oh. Ay, ipa-define mo sa elementary. Alayo mo naman eh. Oh. Fugitive kapag ka ikaw ay nakaakusahan, dininig ang kaso, nahatulan, nabilanggo, tumakas ka, fugitive yun. So yun lang ang ibig sabihin ng fugitive na sinasabi ni Mang Jay, no? So tingnan nga natin ano ba ang sinasabi ng tingnan lang natin dito sa Korte Suprema mismo. Para muna tayo masyadong lumayo. Ayan na. Ito Supreme Court Ayan oh. Yung sa kaso Eduardo T. Rodriguez Petitioner versus Commission on Election Benvenido O. Marquez Jr. Supreme Court en banc. Okay? 1996. Paano the definition ng fugitive? Ayan na. Low pill. Andyan. Sabi nga, muna tayo lumayo. Ayan, dali-dali. Hahanapin pa ba natin yan sa diksyonaryo? Fugitive. Kita nyo na ba? Fugitive from justice includes not only those who flee after conviction. So, hindi lang yung mga tumakas matapos na sasabihin na na-convict, tas nakulong, tas nakatakas, no? Conviction to avoid punishment, but likewise those who, after being charged, plea to avoid prosecution. This definition truly finds support from jurisprudence, and it may be so considered as expressing the general and ordinary connotation of the term. Ayan, Supreme Court ang nagsabi niyan. So, hindi lang yung sinasabi ni Mang Jay ang definition ng fugitive. Fugitive, si Kibbs. No questions asked. Diba? Ayan, nakalinaw-linaw. Not only those who plea after conviction to avoid punishment, but likewise those who, after being charged, diba, nakasuhan na siya. May kaso na, diba? Kaya nga may warrant of arrest eh. Diba? Plea to avoid prosecution. So, instead na sundin niya, isurrender niya sarili niya para masagot niya lahat yung mga tanong, ibig sabihin, tinatamatakas siya. Ano sinasabi ni Man Jay? Hindi raw yan tumatakas. Tingnan ulit natin. Yung ganun kasimple. Yung tao, Ganun nga kasimple, hindi pa kayo nakapag-research, dala-dalawang abogado, di ka man lang kinalabit. Sabihin, inaayunan ka ng dalawang abogado na inasabihin mo, na sabi nga, para lituhin nyo, kasi ganun yung ginagawa ninyo, kailangan, sabi nga ni Diggs, di ba? Nung siya ay piskal, nagtatanim sila ng ebidensya at gumagawa sila ng marites na ikakalat para bilhin ng tao at pag yun ay pumutok na,
alam na this ang kahihinatnan. So until now, ganoon ang format ninyo, no? You're using the same ammo para doon sa ganong sistema. So ano pang aasahan namin, 'di ba? Siyempre, aral na aral din kayo. Andiyan si Diggs para i-guide kayo. Hinahanap nyo, hindi naman nagtatago, hindi nyo na matagpuan. Paano hindi nagtatago? Noong nakaraan sa press con mismo ni Digong, sinabi niya na nagtatago na si Gibbs. Ano ba talaga? Mag-usap-usap kayo sa sarili niyong script. Kasi sa sarili niyong script, hindi kayo nagkikita-kita eh. Sa bagay, kayo nga nagbabarahan eh, kaya natatawa na lang kami. Tapos gusto niyo turuan pa kami. Kami naman, simple lang naman na mag-research, andyan lang si Google. Andyan lang si Google. Google mo lang, fugitive from justice meaning. Ayan, may meaning, A fugitive from justice refers to someone being charged with committing a crime but is avoiding punishment by fleeing or hiding from law enforcement. Di ba? Eto, low Philippines, andyan, fugitive. Andyan lang naman eh. Alam nga namang sasabihin na mali. Kayo nga hindi nyo magawang mag-research eh. Sasabihin nyo, hindi nagtatago, hindi lang makita. Paano makikita kung hindi nagtatago? Kasalanan ba nung tao na hindi nyo siya makita? Itinatago. So, isabihin, kung hindi siya nagtatago, katulad nung nangyari na na isa-serve yung warrant of arrest diyan sa Cojic at hinarangan ng mga miyembro at nasaktan pa yung mga kapulisan na inireklamo nyo naka-full battle gear. Kaya nag-full battle gear dahil may banta, may threat na nanggaling do sa mga Cojic members ni Gibbs. Okay? Sila pa yung Winater Cannon, ginaya yung China. Pan talaga kayo ng China, no? Diba? Nasaktan yung mga pulis. Talaga namang... Pero yung mga members, wala silang mapakitang nasaktan sila. Sila ang nanakit, sila pang may karapatang magreklamo. So alin ang hindi pagsunod doon sa batas? Isa-serve yun ng tama, pero hinahadlangan nyo. So that's obstruction of justice. So sino ang hindi sumusunod sa batas? Ito na naman kasimple yun, Jay eh. Pagkatapos ngayon, naglagay kayo ng anong tawag yan? Bounty. Reward, 10 million. Tapos sasabihin mo, anak na to ko, ang Ilocano ito, tawag ito, bungkunana eh. Di ba? Nagbigay ka ng reward. Tapos sasabihin mo, lumabas ka. Igago. Igago ka din. Alam mo kasi, yung reward mababaliwala yun eh. Okay? Kung wala makapagtuturo, sasabihin niya, may mga ganon kasing mga tao. Pag nagkaroon ng bounty, nagkaroon ng patong sa ulo, nag-a-arrange sila directly sa kapulisan na pinapano nila yung kanilang abogado, sasabihin na susurrender na. So baliwala na yung bounty kasi susurrender na siya. Harapin ko, I will go on the due process, di ba? Harapin ko yung mga kaso na yan. So yung magbibigay ng bounty, baliwala na kasi ano yun eh. Yung bounty naman na sinasabi, hindi naman nanggagana si gobyerno. So walang tatanggap na 10 milyon. Angat ka rin eh. Tumanda ka, dati hinahangaan kita eh. Kaso talagang gano'n, pag may 1M ka, buwan-buwan, nagagago talaga eh, no? Kung gagot-gago din lang naman, puro kayo gago, parang isang doktor na katabi mo dyan, nagpiling psychiatrist bigla. Biro mo, meron ka na kaagad na sasabihin na judgment or opinion as a doctor. Di wow. Na-check up mo ba yung pasyente? Di ba? Palalabasin mo, nagbigay ka ng 10 milyon, di pag lumabas yan, binarilo. Bakit? May nakalagay bang dead or alive? Wala naman nakalagay na dead or alive eh. Kita mo, di kukubra pa ng 10 milyon. Sinong kukubra? Baka kayo. Ano hindi ko maintindihan, Mr. President? Alam, hindi naman ako nag-aaral ng batas. Ayun nga, sabi nga, kahit hindi naman tayo nag-aaral ng batas, we can find the definition directly now in the dictionary. Simple. Online na nga, Manjay. Wag mo lagi sinasabi yung... Hindi rin ako nag-aaral sa Oxford o kung saan. Pero simple lang ang pananaw ko bilang isang magsasaka. Wow, magsasakang may 1M 1 buwan. Sana all nagsasaka. Nagsasaka ka ng kasinungalingan eh. Sayang yung itinatag mo ng mga panahon na isa kang kinikilalang media man, no? Ngayon sasabihin mo lahat ng mga pinagagawa mo ng kasinungalingan, di ibig sabihin nuknukan ka na sinungaling noong paman. Simple lang. Kung hindi nyo matagpuan 5 beses,
Isipin mo 5 beses na sila nag-serve ng warrant. Pabalik-balik pa sila dito. Parang tanga. Ginagawa niyong tanga ang ating hustisya. Ginagawa niyong tanga yung mga kapulisan. No. Dahil nga, syempre, you have the power, they have the power. Di ba? Diyan pa lang sa ilan yung sinasabing miyembro na magtatanggol. 6 na milyon daw yung miyembro ng COGIC. Right? Paano yung masasawatan ng mga kapulisan kung hindi susunod lahat sa batas? Kung mismong si Kibuloy ang nagsasabi na sundin natin ng batas, lalabas ako, kailangan lang siya maprotektahan, di ba? Diretso. O sasabihin na mag-disguise. Normal na kotse, hindi naman kailangan yung maging big time yung convoy pala si Kibuloy yan, di ba? Pwede na masasabihin na sumakay sa kotse, mag-disguise, magsalamin, mag-face mask, maglagay na dumiretso sa police station o sa DOJ. Right? Hi, I'm here. Haharapin ko na yung mga kaso na yan, ubod ng tapang. Yan ang sabi ng mga bataan niya, di ba? Diyan sa Semanyak, di ba? Sa korte yan, naharapin niya ni pastor ng ubod ng tapang. Parang si Diggs din, yung best friend niya, di ba? Oh. Nung pinatatawag, tsaka si Bato, nanginginig ang mga tuhod, eh. Sabi nga, wala talaga nakakatakot humarap sa korte. Pero sabi nga, kaso mo yan, eh. Yabang-yabang mo in process, eh. Tapos bigla ka mawawala. No? Di ba? Hindi nyo. Lunok muna ng plema, Jay. Hindi nyo matagpuan. Mamaya, may i-report yata si attorney. Kanina, napanood ko sa TV, hindi ko lang maalinig-nigan dahil Si Atty. Topacio nga pala nandiyan dyan. maambon. Saan nakita yung nahuli? Sa bahay. Ibig sabihin, wala na. Ilang beses pinunta-puntahan yung bahay niya, wala siya doon. Siguro na-tsempo lang yan, na kaya natiktikan yan, no? Or may nagturo na baka may sinaglit sa bahay. Siyempre, may pamilya yan. Di ba? Siya lang naman na kailangan magtago, hindi naman yung buong pamilya niya. Naipagkanulo. Di may 1Ms. Nagtatago. Hindi lang kayo marunong maghanap kung saan nyo hahanapin. Unang-una, paano nga hanapin? So, kung saan dapat hanapin, kung yung lugar na paghahanapan, ay hahadlangan ninyo. Gano'n na naman kasimple yun, di ba? Subukan yung Kaya ako nagtataka bakit sila nahihirapan? Bakit sila may pa bounty pa. Pinareport nyo na nga sa sa Crappler na nagpakamatay si pastor sa Antipolo Ibig sabihin, pro-admin na pala ang Crappler na walang ginawa kung titirahin ng presidente? Sa pinalalabas mo, bayaran dalaging Crappler matapos tirahin si Digong ng Crappler before, kaya binan pa sa Malacanang? Oo nga, parang tahimik yata ang Crappler lately. Samagot kayo, Crappler, tinitira kayo naman. O tapos ngayon, nahanap ninyo, buwang yun. No? Pinatay, nagpakamatay, hindi matagpuan. Unang-una, sino ba talagang gumawa ng Marites? Parang umaakmay sa sinasabi ni Diggs, di ba? Magpaplanta ng ebidensya, no, tapos gagawa ng Marites. So ayan, gumagawa kayo ng Marites para maging ebidensya nyo. Pagkatapos ngayon may bounty pa, tapos sasabihin mo, lumabas ka. Natural. Sabi nga, para harapin. Kasi nga, alam mo, Mang Jay, no? Sa ganyan sitwasyon kasi, ang ibig sabihin kasi ng presidente dyan, is lumabas ka. No? Surrender mo yung sarili mo. Harapin mo yung kaso mo ng ubod ng tapang, katulad nga ng sinasabi ng iyong mga bataan. No? Katulad ng sinasabi nyo noon, dali niya sa korte, harapin niya ni pastor ng ubod ng tapang. Right? So, harapin niya. At least sabi nga, lahat ng gusto niya sabihin, masasabi niya, lahat ng dapat itanong sa kanya, masasagot niya, lahat ng dapat sabihin sa kanya ng hustisya, ng ating hurikadura, ay malalaman din niya. Pero kung patago-tago siya, mauuwi nga yan, sabi nga, siyempre, 10 milyon yan, no? End of days, na sinasabi, kaya siya meron ng balita na nagpaparitoke ng muka, may sinasabi nagpakamatay, nagsasabi namatay, etc., etc., etc. Kanino nagmumula yun para iligaw ang sitwasyon? Dito ba sa panig namin or sa panig ninyo para iligaw kami na gano'n na sitwasyon? Kasi, di ba, you can easily kill somebody by words para sasabihin mamatay na yung issue. Pero as long as, sabi nga, evidence, di ba? Hindi
Kung nagpakamatay, di isurrender ng mga bataan niya. Di yung, well, bakit? May, ano ba yan? Sasabihin nila, hindi kasi dapat mailibing, Muslim na kayo? Sa Islam lang yung bago lumubog ang araw, kailangan mailibing ang patay. Right? Hindi ko alam ang kalakaran nyo dyan sa Kojic, pero alam ko, nagbuburol sila eh. Tama ba ako? Mali? Ayun lang naman ang nais natin na, sabi sa gitna ng ating masamang pakiramdam, sinagot lang natin itong unang-una sa sinasabi niyang maling explanation daw ng fugitive. At laging gano'n na sinasabi kay Mang Kibs. Kaya nang bahalang humusga dito sa mga tema nitong mga tagapagtanggol ni Kibs, pati mga abogado, hindi na yata nagre-research regarding doon sa paano ipaliliwanag sa atin, umaasa tayo na sila mismo ay makapagbibigay sa atin ng informasyon kung ano yung tama at mali. Pero sabi nga, no, pagka makapal na pera itinampal sa mata, wala ka na talaga makikita. Pag yung dalawang bundle itinampal sa tenga, wala kang maririnig. Di ba? Pag isinampal isilalaksak sa bunganga mo, wala ka ring sasabihin. That's how money works. Huwag kayong magbanal-banalan. At hindi naman banal ka, banal-banalan. Di ba? Sabi nga, kung totoo na siya ang sinasabing appointed son of God, at hawak niya ang kaluluwa ng sanlibutan, di sana lahat ng mga miyembro na mula sa presidente, lahat ng gabinete nito, lahat ng mga nasa Senado, lahat ng mga nasa Kongreso na tumitira sa kanya, patay na sana ngayon. Right? So hanggang dito na lang muna tayo mga katrol, no? Kahit talagang hindi pa tayo makapag-live. Actually, nilalagnat pa si Daddy Rick. Tangatlong araw na to, si Mrs. at si Bunso ganun din. Kaya sumaglit lang ako para kahit paano mayroon tayong na-upload. Okay? So maraming salamat. Please don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that notification bell and click all para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads at maka-join ka sa ating mga live. Himayan at balay taktakan, and please, share so we can spread the love and the knowledge. Okay? Ingat. Sa muli, ito po si Dati na nagpapaalala, ang buhay hindi isang problema na kailangan natin solusyonan, bagkus ito isang realidad na kailangan nating harapin. Isang magandang araw, tanghali o gabi kung nasang panig man tayo ng mundo. God bless us all.